O ngayon no, mga kababayan, nasa ano tayo? Um, Dumito muna kaya tayo. Hindi, eto na kay Ombudsman Remulla na ho tayo mga boss. From a statement attributing some Eto ha, mga kababayan. Dito naman po kay ano to, kay Bersamin yung una. O, game. So iniimbestigahan na rin po natin si E.S. Bersamin. Well, for that purpose alone, kung may statement attributing some action on his part, then we have to give due credence to that in terms of investigating. Sir, Ganun niya, kahit sino pa. Yan po ang patunay ng mga kababayan na walang sinisino ang gobyerno na ito. Kaalyado ka namin, kaalyado namin. Yung apo mo, sorry. Ayan o, merong mga sinasabing kailangan investigasyonan sa inyo. Di po ba mga kababayan? Tsaka ito ang pinaglalaban ng mga DDS, binabalandra sa social media. Naku, ayan na, naglalaglaga na sila. Kasi sabi daw po ni E.S. Bersamin, hindi daw siya nag-resign. Nakatanggap na lang siya ng tawag na you have to leave. Maalala nyo ho, mga bossing? Yan yung balita ngayong araw na ito. Pinapangalandakan ng mga DDS. Naku, eto na, naglalaglaga na sila. Di. No. Diyan lalo, titibay ang paniniwala ng mamamayang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos na walang pinipili. Di po ba? Walang pinipili. Kaalyado kita, ES kita. Sangkot yung apo mo. Kailangan mong umalis ng opisina upang sa ganon, hindi mo maapektuhan yung magiging investigasyon sa kanya. Ano yung pinagmamalaki ninyo, mga DDS na naglalaglagan? Yung mga pinapakita ninyo na sinasabi ninyo is, naku, ayan na, ilalaglag na ni E.S. Bersamin. Kung magsalita man yan ng kung ano-ano si Bersamin, mga kababayan, maintindihan natin. Bakit? Sila na din yung iniimbestigahan Di po ba? Mas lalong titindi ang paniniwala ng Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos na walang takot na humarap, magpaimbestiga at alamin ang mga katotohanan kahit na nandiyan pa sa gilid kita, kahit executive secretary pa kita. Di po ba? Walang sinisino-sino, mga bossing. Johnny Manuyag, Bersamin, duda rin ako dyan. May bahid din ni Duterte yan. Negligence din, sir, on his part kasi tako niya yun. Any. So, negligence, it can be negligence, it can be something else. So, biglang po kayo yung Zaldi ko po. Ulitin ko mga DDS, kaya itigilan nyo na yung mga pinagsasabi ninyo. Nako, ayan na, nagkakalaglagan na. Kung magsalita man niya si Bersamin ng kung ano-ano at ng invento, madaling intindihin para lang magiging Vic Rodriguez yan. Ano ang dahilan? Kasi ayan, hindi sila pinatawad ng investigasyon. Pati yung apo, nadadawit. Di ba? Ganyan ang weak leader. Di ba? Na mga DDS, sabi ni Eseng Mariano. Tuloy! We say we have strong evidence against him. Like we were able to see a link po ba na as appropriations chair na nag-insert siya ng budget for his corporation. Ako, nakita ko mismo yun Ginawa niya sa amin yan sa DOJ. Aha. Hindi lang sa DOJ yan, marami yan. Di ba sinabi rin ni Secretary Chu Laurel na ginawa niya rin niya sa DA? Mas grabe sa Public Works. Sir, doon sa video ni Saldi ko sinabi niya na natatakot siyang bumalik ng bansa. Kalokohan yun. Ayun daw, natatakot na bumalik ng bansa si Saldi ko. Bilyon-bilyon ang pera niyan. Di ba, Sir Chris Angel at Angela Hero? Bilyon-bilyon ang pera ni Saldi ko, mga kababayan. Bakit mo may ilan ang air asset, mga bossing? Kayang kumuha niya ng mga security. Hindi, ayaw niya natin si Boyeng Remulla ang magsabi. No, baka sasabihin niya naman. Kalokohan yun. He can buy the best security needed. And we can give him protection. Sabi pa ba? Ito si Mark Ramos, sinuunahan yung sasabihin ni Boyeng Remulla. Hindi, totoo naman di ba, Tina B? Totoo, Ma'am Delia Rosario. Yung bilyon pera, baka trilyon nga ang pera ni Saldi ko. Biruin mo, ilan yung air asset? Maano ba naman na magbayad ng sandamakmak na seguridad mga kababayan, para tayuan yung kanyang sinasabi? Takot lang ho yan, mga bossing. No? Kasi
kasinungalingan yung sinasabi. Biruin mo, ebidensya niya daw ho. Ilan? 40 maleta? Ni hindi man lang ipinakita o hindi man lang. Ako, kaya kong gumawa ngayon yun eh. Kaya ko pa nga mag-ano ngayon. Kaya ko mag-online selling ngayon ng maleta. Gusto niyo ho mga kababayan, online selling tayo ng maleta? Sabi ni Ma'am Neng Gigi, kahit batalyon na security, kaya, afford ni Saldico. Oo. Takot lang yan umuwi ho, mga bossing. Di ba? Gusto namin may mangyari kahit kanino. Ayaw namin mangyari yan. Yes. I think that if you have to give credit to the president, he has not espoused any form of violence whatsoever. Correct. No? Nakita nyo ho kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, administrasyon niya. Mga kababayan, bilyon-bilyon na po yung mga nakukuha na nahuhuli na mga mga droga. Pero puro buhay. Yung sa dating Pangulong Duterte, patay dito, nanlaban dito. Halos ang damakmak yung nanlaban, mga kababayan. Biruin nyo yun, doon sa dating Pangulong Duterte. Kasi po, pinapahalagahan, no? Iginagalang ng presidente ang karapatan ng bawat Pilipino, mga bossing. Kaya wala po tayong naririnig na mga karahasan, etc., etc. Iginagalang ang karapatang pantao ng Pangulo. He has espoused human rights. At least andyan tayo sa DOJ, yan ang ating karanasan. Kaya hindi natin gawain yan. Kung meron siya ibang kinatatakutan, sabihin niya. Pero tutulungan namin siya. We do not want anybody to be gone. Siyempre sa amin, ibibintang yan kung may nangyari. Nang totoo dyan. Totoo naman mga kababayan Di ba, Ma'am Princess Paris at Chris Angel? Sa kanila ibibintang yan. Ang iniisip ko pa nga ho, mga kababayan no? Ito kumbaga, malawak na imahinasyon ko lang ito. Wag naman kayong magagalit mga DDS. Baka kayo pa pumatay diyan kay Saldico eh. Bakit? Sasabihin nyo, andali nyo sabihin, naku si Marcos ang nagpapatay diyan kasi sinabi ni Saldico yung 100 billion na insertion daw ho na hindi naman maitugma doon sa naging balita noong December 30, 2024 na nagbito ang Pangulo ng 194 billion. Di ba? Pero isisiksik nyo pa din. Baka kayo pa ang magpapatay kay Saldico, mga DDS. Totoo, di ba? Di ba? Kanina ba ibibintang yan? Gagawin nila, pategi na yan si Saldico. Tapos, sabihin mo si Marcos. No, sabihin nyo si Marcos ang nagpapatay kay Saldico. At least when I was in the DOJ, di ba? I was part of the executive. Pero just the same, as ombudsman, lalo na. I need witnesses alive. Diba? Paano security, sir? Pagbababa lang yan. We can make sure that the arrangements are done properly. Na hindi siya ma-expose sa peril. We can do it. We can go to the tube and pick him up and bring him through a route that with a waiting vehicle where somebody he trusts. Kaya paik-ik lang ho yung sinasabi ni Saldico na takot. Naman po, sinuportahan naman po ng mga DDS. Dati galit yung mga DDS kay Saldico. Ngayon, hero na po nila. Dati, ang sinasabi ng mga DDS, umuwi ka na, Saldico, uwi na. Ngayon hindi na. No, diyan ka lang, Saldico. Mamamatay ka sa Pilipinas. Kasi natatakot to sila, mga kababayan, na maipakita na kasinungalingan yung sinasabi ni Saldi. It's there. And we can put it all on video. Everything happening. We can have body-worn cameras the whole time. Sir, Yusek Bernardo, ano na po ba sir yung estado niya given yung ang dami na po niyang sinasabi? Well, the inclination of the DOJ, nandito kahapon ang DOJ prosecutors, kahapon mo yan. Ito si Yusek Bernardo. Nandito kahapon ang DOJ prosecutors. Ang inclination nila is to give him state witness status for the cases. Nako. Tama ba? Yung pagkakarinig ko, medyo malabo sa tenga ko eh. Give him a state witness status? Baka magalit dyan si Marcoleta. At atras ko Atras ko. Ang inclination nila is to give him state witness status for the cases currently he is testifying on.
Pero ang understanding, pag meron ibang kaso i-file sa kanya na hindi kasama sa kanyang pinagtestikuhan, pwede pa rin siya kasuhan. Kasi nga, only yung saklaw lang ng kaso. Oh, naku, magseselos si Marcoleta niyan. Putragis na yan, paiinitin nyo na naman ang ulo ni Marcoleta. Di ba? Paiinitin nyo na naman ang ulo ni Marcoleta. Kukunot na naman ang ulo, ang noo ni Marcoleta. Eh, ang isinisingit, ang ipinipilit ni Marcoleta, mga bossing, yung mga diskaya eh. Tapos ito, ang posibleng bigyan ng state witness status, pero doon lang daw, doon sa mga saklaw lang daw na mga kaso. Pagkalabas doon, eh, pwede pa din kasuhan. Etong si Bernardo. Nagte-tell all daw kasi si Bernardo versus doon sa mga diskaya na panlaban ni Marcoleta na ipinaglalaban niya. Yung kanyang pinagtestikuhan na involved din siya. Kaya nga state witness, he's one of the persons who committed the crime. Meron siya admission doon. So dapat talaga sabihin niya lahat, sir? Dapat sabihin niya lahat. Kasi nga, may MOA yan, may memorandum of agreement yan. Pag hindi siya sumunod sa usapan, kasilado yan. Liable pa rin siya sa crime. Kaya talagang dapat i-tell all niya para saklaw na saklaw siya lahat, no? Kapag hindi niya sinabi, tapos sinabi, dawit siya doon, eh, yari pa din siya. Sir, can we confirm nagbalik na, magbabalik, magkano yung pera, sir? From what you know? Meron mga offers, but we're looking at it pa. Kasi we're sourcing other information about the hidden wealth. And if you have information about the hidden wealth of these people, do tell us, because we'll make sure it's returned. From the part of Yusek Bernardo, meron na po ba siyang bigyan? May mga ino-offer na raw siya, pero hindi kasi ako privy sa negotiations nila eh. Pero Putulin ko lang ho, mga kababayan, ha?